So, salamat ta sa atong Mother's Celebration. So, padayon ta mga kaigsunan sa pagkaton. So, sa pagpadayon sa atong pagsimba sa Ginoo karong Domingguha mga kaigsunan, magpadayon ta sa atong pagtuon sa people in the New Testament. Okay? So, sa atong pagsunod-sunod ani nga pagkaton mga kaigsunan sa atong Ginoong Hesukristo, this is Jesus Christ, number 24, ika-24 na ni nato ka pagtuon or lesson sa pagtuon kabahin sa atong Ginoong Hesukristo. It is still the manifestation of the earthly life of Christ. Nagpakita siya sa iyang earthly ministry. Sa di pa ta mo padayon, magampo ta. Our gracious Heavenly Father, once again, we thank you, Lord, and we praise you sa imuhang presensya sa among taliwala. And I pray, dear God, that you will use me once again to preach your word to your people, O Lord, nga inubanan sa imong gahom o sa imong kaalam, and tuguti, Lord, nga ikaw mahimaya sa among pagsimba karon. Salamat kay Lord sa opportunity, and this is for your glory, we pray in Jesus' name. Amen and amen. You may take your seat, please. The title of the message this afternoon is Jesus Sends Out the 12 Apostles. This is part number 1. Sa diyang gisend out sa Ginoo ang iya mga apostoles, na atay lesson nga ma-learn ani nindot kayo. Alright, so 3 things for this afternoon. Ipadayon nato ni sa sunod Domingo. Number 1, ato sa ila-ilahon ang mga ngalan, the names of the 12 apostles. In Matthew chapter 10, 1-4, gipaila-ila sa Ginoo ang mga ngalan sa iyang mga apostoles. Remember ha? These are the only apostles. Wala na'y gipuno until today. Until today. 11 nila, ani, gipili sa Ginoo samtang wala pa siya naghatag sa iyang kinabuhi. Ug ang usa ani nga gipuli niya ni Judas Iscariot, mga kaigsunan, iyang gipili sa dihang wala na siya. Kay si Matias, pinili man to sa mga 11 kaapostoles. Nga pagpili nila, bintot-bintot mga kaigsunan. No? Bintot-bintot ay tot mauna ni. Pero si Christ, siya magyud ang magbuot. Siya man ang angay mo pili. So, muna nga, ang iyang gipili si Apostol Paul, ang ika-12, dili si Matias. Kato si Matias, pakias to siya. Okay? Wala gyoy history nga makita na to, nga after nahimo siyang apostoles, na ay mga kalihukan nga gigiyahan siya sa Ginoo. Wala. Alright? So, these are the names, mga kaigsunan. In verse number 1 to verse number 4, the Bible says, "And when he had called unto him his 12 disciples, he gave them power against unclean spirit, to cast them out and to heal all manner of sickness and all manner of disease. Now, the names of the 12 apostles are these. The first, Simon, who is called Peter, and Andrew his brother, James the son of Zebedee, and John his brother." Pila naman na kabuok? Upat na. Unya, ang pirmi gyud may isgutan ani mga kaigsunan is Peter, James, and John. Mao na siya ang nahimong hagdanan gyud sa buluhaton. Mao na hagdanan, oh. Peter, James, and John. Unya, mao na sila ang mga speaker gyud, mga speaker gigamit sa Ginoo nga magtudlo. Si Andrew gigamit na siya para sa paggather. So nana siya, mura na siya og support, mga kaigsunan, kay wala ko kakita nga nagmensahe ni si Andrew. No? Pero nindot kani siya sa children's ministry. Na siya record ana. In verse number 3, Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew the publican, James the son of Alphaeus, and Lebbaeus, whose surname was Thaddeus. Okay. Pila na kabuok? 10 na. Now, verse number 4.
Simon, another Simon, pero dili ni si Peter, the Canaanite, and Judas Iscariot, pang-12 mga kaigsunan, who also betrayed him. So kung ano makita, kompleto ang 12 mga kaigsunan, giroll call sa Ginoo, but not all of them, makita na to nga karabitong pariha ang paggamit sa Ginoo nila. So kung atong sabton, dili man to sayop nga gipili niya ang 12 tanan. In fact, gibuhatan to sa Ginoo og lingkuranan dito siyang gingharian ang 12 para sa mga apostles only. So meaning, bisag kanisit Lebeos, nga gitawag og Tadeos, mga kaigsunan, wa man kayo siya record. Wala kayo record yun. In fact, kung ako ni pa-recite ninyo, masipyat yun mo ani. Di ninyo ni ma-appeal. Di ba? Unya ang Simon ninyo kay usara jud. Si Simon Peter wala ning Simon the Canaanite. Pero ang pinakailado ninyo si Judas Iscariot. Kaya mo ni ang pinakailado nga matagtuig mga kaigsunan, matagtuig mahisgutan. No? Ang pagbetray niya kang Jesus Christ. Unsa may trabaho nila mga kaigsunan? In verse number 1, giklaro diri, and when he had called unto him his 12 disciples, he gave them power against unclean spirits to cast them out and to heal all manner of sickness and all manner of disease. Okay, karong panahona na anay nagpatawag gihapon og apostles og mangayo og mga sakit. Bag-o lang na ibatanon. Dadam dito siya masakiton nga na giatake ba? Di niya ampuan, di niya iampo. Siya kay kani kuani chain ang curse ani. Dapat na ang amahan nadaman. Pagbalik ni balik gidamang amahan. Di gyapon niya i-pray. Kay usa to yang rason nga lawom na kayo ang kuan ba? Maayo to niya nga mga bakol nakalakaw, mga kanang bungol nakadungog. Grabe niya gipasusi sa doktor bungol gyapon. Hype ba, hype. Batanon pa kayo. Ang tawag sa iya apostoles. Tanawara? Daghan ka sunod-sunod mga kaigsunan, but you need to believe in what the Bible says. Sa panahon ra ni Christ nga gitagaan niyang authority ang mga apostles to heal. Wala na ilain. Not even the disciples of the apostles nga natagaan sa Ginoo ani nga chance. Wala mga igsoon. But the apostles only gitagaan niya og chance to heal the sick. All manner of sickness, all manner of diseases. Unya maka-cast out pagyud og unclean spirit. Wa na lying history pero karon daghana ting cast out og demonyo oy. In the name of Jesus. Now we know that the name of Jesus is very powerful. Pero ambot na lang unsa mangabig na lang tagkalag oy kanang wala gidemonyohan ba? Ihatag na sa mga pari kay kauban na sila. Magsabot-sabot na pahawa sa pahawa. Dua mauray ilang tag iya ba? Usara. Amen? So, diri ato makita na ay job. Wala namili ang Ginoong tao para lang mapili niya. Gipili sa Ginoo ang 12 for a specific job. Mga igsoon. And so are we. Gipili ta sa Ginoo, we are chosen, nahimo na ta mga saint,
Di na ta kinahanglan mag-antos. Kay ang pagkahibaw na to, para ta masantos, kinahanglan ta mag-antos. Mao na ang ilang i-promote para masantos, kana gyung gi-persecute gyud, kana gilutos gyud og ayo. Unya samtang buhi pa, di man ka masantos nga buhi pa ka, kinahanglan mamatay sa ka. Unya ma-approve ka dito sa Vatican. Then i-call na yung kanila nga saint. Di ba? Ang pinakabag-o nila gi-promote karon tiguwa nga babay. Nakalimot ko kisaingan. Pilipina. Pinakabagong gi-promote nahimo ng saint. Uy, pasalamat ta. Uy, nga kita, according to what the Bible says, samtang buhi pa ta, gipili ta sa Ginoo, giluwas ta sa Ginoo, gihatagan ta sa title nga dili lang kay anak sa Dios, kundili saint punta. We are now saint in the sight of God. Bangay igsoon. And kay gipili man ta sa Ginoo nga mahimo niyang saint, mahimo niyang servant, mahimo niyang anak, gipili man ta, na ay responsibilidad. Na ay responsibilidad. Ang mga apostoles, nituman wala. Nituman sila wala. Nganong dugay manubag? Nahadlok mo sa ikaduhang pangutana? Mangutana ko balik. Ang mga apostoles, nituman sila wala. Kamo, nituman wala. Tuara. Mo na lagi pastor. Mo nang di lang may magpatuga-tuga. Tinuod ni, kamo, nituman. Parehas naman tagitawag, parehas naman tagipili. Mo nang gipanalanginan ang mga apostoles, unya kita, murag panalanginan, murag di. Kay murag mutuman, murag pugdi. Pero kamo ro kay makatugan sa tinuod. Nituman ba mo o wala? Kamo na lang pag-istorya sa Ginoo. Di ba? Muna ang problema na to, we do not follow, we do not obey. Klaro kayo ang gitmando sa Ginoo, follow me, and I will make you fishers of men. Hasta kita, gisugo ta sa Ginoo ana to become a fishers of men. Ato nang buhaton. Nausar mag yung pinakabugat nga mando sa Ginoo, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. So we are going to do those things that we could preach the gospel to the lost. Muna mangita gitag paagi nga mabutang nato atong kaugalingon ana nga venue. Mabito na si Apostle Paul sa diyang nagsuroy siya sa matag lugar. He went to the synagogue. Unsa man ang synagogue? Where the people gather. No? Gather for what? To listen. They gather to listen. Muna magadto sa synagogue because they want to hear the law. Muna magpundok sila mga kaigsunan. Dito ni adto si Apostle Paul. O karon, sunod-sunod po na mga kaigsunan. Magadto sila kung asa daghang tao, pero sige naman pug agi. Nya walihan mga sakyanan mga agi. So pagkalungog ka na, nakasirado man ang bintana. Dapat adto ka magwali sa lugar nga ang mga tao maka-take time to listen kay ang reason nga no nagwali sila ngay namay naminaw. Amen. Yan sa marketplace lagi nagwali man to si Christ. So ang kanang market naglakaw-lakaw na ang kanang naninda naglingkod gyud na klaro kayo. Sige, may nagtabi, kaysa magtabi, na nagwali diha, okay kayo. Mga kaigsunan, ang venue ba nga makashare ka sa pulong sa Ginoo, anha ni mo ibutang ang imong kaugalingon. Mura, nindot kaning ato ang networking mga kaigsunan, katawaan ni sa uban, kaya ang uban, di mo matuog networking. Pero, ang akong gibiliban ko na nga klase, magpundok og tao, makashare ta. Diha mo panalangin ang Ginoo. When you put yourself where you can preach the gospel of the Lord. Because that is our job. Ato man ang trabaho. Muna mga kaigsunan, muna atong kanang hatagan jud og dako kay nga pagtagad ba sa atong kinabuhi as a Christian. We are not only aftering money. Pero nakanindot, sa diyang gibuhat ni mo, nang gimani yun. Ang amang imong inumani,
don't follow me. Di man pwede. Naagi na siya. Pero, mga kaigsunan, saad man na sa Ginoo that when you serve the Lord, He will provide. He will provide all your needs. Ang problema na lang, kung mubili ba ta og di, na diha nagbasi. So, 12 apostles. Ginganlan gyud sa Bible, unya gipakita gyud sa ato ang responsibility. So, kita pod na responsibility, then let's do ours also. Number 2, Jesus instructed the apostles and sent them out. So, wala niya gisend out ang mga apostles without instruction. Mao na naidaghan mga Kristohanon, kusog kayo, magsigig lakaw dito, masigwali without the instruction. You need to be a church goer before you can go out and preach the gospel and serve the Lord out there in the field. Dapat church goer ka. Amen? Kay mo gamit ang Ginoo kana ng mga tao nga naa sa sud sa simbahan. Kay diha man na mao man ang station nga gibutang sa Ginoo, simbahan mga igsoon, church, the body of Christ. Mauna ang group sa mga tao nga suguon sa Ginoo aron sa paglakaw og wali. Dili ka ng individual lang mga igsoon kisay ganahan. Muna ato na tagaan jud og dako nga respeto ang gihimo sa Ginoo nga pamaagi. Naghimo siyang church, nagtukod siyang church, gitawag niya ang mga apostles, unya iyang gi-organize mga kaigsuonan, ug iyang gitudloan, nga kamo, panlakaw mo, ug iwali ang ebanghelyo. Dito gihatag ang Great Commission. Amen? So, wala ni himo ang Ginoo mga igsoon nga, kanabitong, sa ganahan lang, sa kinsalay mo adto, so bahala na lang simbahan. Dili oy, ang simbahan mo'y sentro. Mga igsoon. So dapat mo ani kita sa church to equip ourselves. Dili ta i-equip sa Ginoo sa knowledge because before you go, you should have the knowledge. Without the knowledge, what can you tell? What can you preach? Teaching man eh. Lisod kayo i-teach kung what kay knowledge. Unya ang knowledge nga imo ipasa mga igsoon from the Word of God. Kung sa may itong gisgutan diri. Word of God. Mo nag-need gid kayo nimo nga mosimba ka. Mga igsoon. Matthew chapter 10, 5 to 15. Nadiri makita nato mga igsoon unsa nga instruction gihatag sa Ginoo sa mga apostles. In verse number 5, the Bible says, "These 12 Jesus sent forth and commanded them, saying," paminaw gid mo, importante kini, "Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans, enter ye not." Tanawa ha, ang first command sa Ginoo, wa tay labot. Wa tay labot. Ang iyang giuna og pawalihan ang mga Hudiyo. Ngano man? Because they are the chosen generation. Sugod pa sa Old Testament. Sugod pa kang Abraham, mga igsoon, gipili na sa Ginoo nga kaliwat. Maunas kaliwatan ni Abraham, ni David, mga igsoon, diha ni gawas si Jesus Christ. Kay mauna nga generation, mauna nga race ang iyang gipili. Nindutan nila no. Mauna atod karon bulahan jud kay sila mga igsoon. Sa kagamay sa Israel, diha nato makita ang pinaka-best nga mga military. Diha nato makita ang pinaka-best nga weapon for war. Muna magpanukupod ang mga neighboring countries nila mga igsoon nga ilang atakihon diretso kay basta ilahang bombahan. Inigbaws mga kaigsuonan, magbagut-but gud sila. Di ba sila may una mamumba? Bombahan nilang Israel, priting gamaya. Gamay ray makasud. Dili mahutdan og defense ang Israel. Bisag pila ka bomba pa ilang buhian mga kaigsuonan, masagang sa Israel dito pa lang sa kahanginan. Amen? Inigbaws sa Israel. Mga suko. Hindi mo yun nga kanang kuan, human rights. No? Then Israel, ceasefire na mo. Luoy na kayo ang mga kuan. Bad mo, bad. Sila na bad. Nga sila'y nanguna.
Muna'y kapait mga kaigsunan. So, kung ato makita ba, bisan sa realidad karon, lisod po uho ng Israel, oy. Kaya ba mo nga no? Aside sa ilang dome, kanang ilahang protection sa Israel, it is God who is really protecting the country. It is God. And do you know why Filipinos are blessed? Because we love Jewish people. Promise na sa Ginoo, kung kinsa to ang magpangga sa akong mga pinili, sa akong mga katawhan, panalanginan sa Dios. No? So, gi-instructan sa Ginoo ang mga apostles, mga igsoon, ayaw mugsod sa mga Gentiles because it is not the time yet. In verse number 6, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. And as you go, tanawa instruction, preach saying, the kingdom of heaven is at hand. No, kapasabot ana, ginayhinay nagtrabaho ang atong padulngan. No? So kinahanglan mo tuo ta sa Ginoo mga kaigsunan. Ilang giwalihan dito, kinahanglan mo tuo mo sa Ginoo. Because the kingdom of heaven is at hand. And in verse number 8, heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils. Freely ye have received, freely give. Di magpabayad. Klaro kayong mando sa Ginoo, ayaw himo ang negosyo, ang power nga akong gihatag nimo. Muna karong panahon na mga kaigsuonan, mailhan yun nato ang simbahan nga tinuod. No? Giving ra gyud mo'y gialaw sa Ginoo nga makaambag ta sa bulaton sa Ginoo. But never the service. Ang serbisyo libre, ang pagwali libre. Kung unsa man ang mga tabang, mga gibuhat nimo, dapat libre mga kaigsuonan. Dapat walay bayad. Ako, I stand nga anything you do for the people of God, it should be free. Libre yun na. Freely ye have received, freely give. Dapat sa buluhaton sa Ginoo mga kaigsuonan, dili kwarta atong tumong. Amen? As much as possible, unsay kaya natong ihatag nga free, dapat free na siya. As much as possible. Kana lang, makaya ba? Ilibre yun na nato. Ayaw yun mong anad-anad mga igsoon, nga ang simbahan, butangan rin mong, bitayan rin mong mga kapidiha niya. Ang mukuha lang, bayad lang ha, honesty, kuhan may ana, store. Kung magbutang kag kape diha, expect nga way mo bayad inikuha ana. Mao na kamo ay mo takag butang og kape diha kay ako na ning giingnan tanan, expect mo for everybody, not for everybody. Yana madili nimo paabangan. Oy abang oy. Palitan nay magkasal ron unya pagkahuman pastor kanang ginahanlan mig bangko, okay tag kuanday. Tag G's ang usa, ang abang nimo tag G's ang usa. Para ni sa ministry, para sa ministry. Di oy libre na huwami. Amping lang. Libre mga igsoon. Instruction na sa Ginoo sa ministry. Freely ye have received, freely give. Okay? Now in verse number 9. Tanawa unsa instruction? Provide neither gold nor silver nor brass in your purses. Ayaw pagdaog mga precious nga mga kuan nga pwede nimo masaligan inig-abot sa kalisod. Kay ang gusto sa Ginoo mga kaigsuonan, adto mosalig sa Ginoo. Ayaw pangita og gold, ayaw paglakaw padung sa mission field nga daghan kag baon nga ang imong pagtuo-tuan na didto. What if kung mahurot na? Asam ka padung? Uli ka. Ang ano ni uli maka? Nahurot ng gold. Nahurot na akong baon. Dapat ato tasalig sa Ginoo. Another instruction sa Ginoo, verse 10. Nor scrip for your journey, neither two coats, neither shoes, nor yet staves, hastang sungkod ha? For a workman is worthy of his meat.
Sabi pasabot sa Ginoo ana. Ayaw kabalaki ang imong kaugalingon kay pakanoon ti ka kung asa ka naghago didto ka makakaon. Amen. So kung ako'y magdadaro, gidaro nako kamo. Worthy ko mukaon kung unsay abot nimo. Mao na gingon sa Ginoo because the workman is worthy of his meat. Mao na di padadon mga kaigsunan og sudlanan para kanagkuan para taguan sa mga bulawan o unsa diha. 11. And into whatsoever city or town ye shall enter, inquire who in it is worthy, and there abide till ye go thence. Kung kinsay worthy, nag-abot nimo didto adto kapuyo. Unya mohawa lang ka ng balaya kung mubalhin na kaglaing town. And when ye come into an house, salute it. Respect. Kinsay tag-iya sa balay. Unya adto kapuyo didto. Verse 13, and if the house be worthy, let your peace come upon it. But if it be not worthy, let your peace return to you. Precious kayo ning blessing nga dadon-dadon sa man of God, mga igsoon. Precious kayo. In verse number 14, and whosoever shall not receive you, nor hear your words, when ye depart out of that house or city, shake off the dust of your feet. Nga naman, para ibilin dito ang tunglo. Verse 15, verily I say unto you, it shall be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrah in the day of judgment than for that city. Ngawa ni dawat sa pulong sa Ginoo. Kay katong Sodom and Gomorrah gisunog naman to. Ang padulngan ana mga tawhana nga mosalikway sa pulong sa Ginoo, lake of fire man. Ay kumpara kuno ng sunog og lake of fire. O di ba mas grabe? Mas tolerable pa ingon ang Bible, tolerable pa tong Sodom and Gomorrah kaysa padulngan ana mga tawhana nga nagsalikway sa pulong sa Ginoo. So ingon ana ka importante ning atong trabaho. Ingon ana ka importante, and that is why God is instructing His people. Kaning panahon na ang mga apostles, mga igsoon, gi-instructionan gyud unsay angay buhaton kung naa na ka sa field. Focus on the work. Mao na kita sa atong panahon kanon, ang atong gisunod si Apostle Paul naman, wa man si Apostle Paul diri. Ang atong gisunod si Apostle Paul naman, with tent making naman ang atong gibuhat karon, mga igsoon, kay naa naman ta sa mga Gentile, kani para man ni sa mga Hudiyo. So, ang gibuhat na to karon is tent making. Karon, kung ang imong tent making, ikaw mo'y nagapos, ikaw mo'y napakgang ka para buhaton nimo ang baloton sa Ginoo, dili na tent making. Kaya ang tent making ang gibuhat ni Apostle Paul, nakapaduol ngadto sa mga tao ug nakatabang siya ngadto sa mga tao ug ang mga tao dili mahadlok niya muduol. Makahadlok ba ni si Apostle Paul? Mahadlok kay isog man eh. So na instruction dapat sundon. So karon na instruction, mo na reason manimba ta para madawat na tong instruction, then mo na imong i-apply when you go. Do not forget the lesson that you learned diri sa church. Og sa imong pag-personal devotion, mga kaigsunan, ay mong kabalaka, kay ang Ginoo, kamao na siya mo relate, kamao na siya mo link, kung unsa imo na paminawan diri. Isumpay na sa Ginoo sa imong personal devotion. Kamo mga nag-personal devotion, makasabot gyud mo ana. Bisan sa inyong married ladies, bisan sa young people's department, i-connect ra na sa Ginoo. Wala ta nagsabot, unsay atong ipanudlo. Pero mga kaigsuonan, ang kaning pulong sa Ginoo, mo-connect ni siya kung naa kas kabubuton sa Ginoo. Pero wala kas kabubuton sa Ginoo, detach ka. Ma-detach ka. Di ka kasabot. Murag kag di kadawat sa excitement pa. Sabi, buhaton na nila. Unsam tayo, sige na nagtag-anin niya. Kauman, way resulta.
ikaw may way resulta. Amen? Ikaw may way resulta. Ang Ginoo kamaod jud siya mo gamit. Bisan ang unbeliever gani gigamit nga makapaanhig tao diri. Imagine na nimo mga igsoon unsa ang Ginoo mo lihok. Ang katong kaganina nga amo ang bagong gisugdan og discipleship, kaya among style karon family discipleship man. Nagtandem mi sa ako igsoon. Family discipleship. So kinahanglan mag family discipleship ka, kamao ka mo kanang ma-scope gyud nimo tanan ba? Dili kay kanang nag family discipleship ka nya imo ra gitanaw usar ka buok. Dapat imo nang ikuan mura ka teacher ka ba? Hello? Unya kung naa ka sa family, unya lalaki ka, dapat ikaw mo magtudlo. Ayaw babae. Kung naa sa family discipleship ba, do not let the woman teach kay na may laki. Insulto na sa mga laki. Mano kung family discipleship mi, si Eunice, usahay di siya kapugong gani. Mo antog gyud siya, mo hirit gyud siya niya. Ako na siya tanawon. Kabantay siya. Excited kayo ba? Excited kayo. Pero sa ladies, di sa kumutingog diha. Kaya iya man na. No? Iya man na. Pero, anak sa family discipleship, ako gitudlo. Nga naman, nailaki. Dili pwede ang babae mo usurp og authority ngadto sa lalaki. Ang lalaki ra mo'y pwede sa tanang gender. Nakasabot mo? So if you want to apply the family discipleship, that is also good. Pero mga igsoon, dapat capable ka. Dapat authoritative ka. Amen? Dapat imong ma-address kung unsa ilahang need. Dili lang kay paturagis ra ka diha, tudlo, imo sana i-diagnose ang mga tao. Unsa ilang need. So dapat nag-abay ka, mga kaigsoon, because it is the Holy Spirit who knew kung unsa gyud ilahang kuan diha, unsay kinahanglan. So mag-agad ka sa Holy Spirit, unsa may akong ihatag ani. Pero samtang naminaw ka, ayog piyong kalit, unsay ako ihatag ani Lord. Dapat ang imo pag-communicate sa Ginoo, silent ra ka. But as you listen to them, the Lord will give you idea what to teach. Maunay na kanindot sa ato ang mga kaigsunan, kay luwas man ta. Wala ta nag-agadra og usa ra ka sistema sa pagtudlo. Wala ta nag-agad og usa ka series sa lesson, mga kaigsunan, nga kung magsugod ka sa tunga, maglibog na ka. Kung magsugod ka anang wa diha, musamot kag kalibog. Nakasabot mo, igsoon? Before ni mo maset, ngadto dayon sa sinugdanan, magsugod ta, sugod dayon ka. Na, tuloy-tuloy na to. Dili kay magbuot ka, dili magyuta magsugod gyud. Mo ni gitudlo ni Pastor God, magbuot man mo oy. Ang gitudlo diri guide ba guide. But you need to listen to the still small voice of the Holy Spirit. Depende man na mga kaigsunan, ang pagsugod nimo aning pamilya lahi po na diha. Di na sila parehas og problema, di na sila parehas og giatubang sa kinabuhi. So, what you need to have is the instruction of the Lord. Siya mo dapat mo instruct nato. Kaya ang Ginoo pag siya mo instruct, sure. Sure good. So kani, naamay set diri nga instruction sa Ginoo. So mayon ka, timan-an ko ni, mao gyud ni o. O tanawa, gi-apply nimo sa tanan. Mao day ni, gilista biya nimo sa tuyo una. Dili mo adto sa Gentile. Agoy, wala kay sulwiningon diri. Wala kay sulwiningon. Ay mo sulwiningon, kato na mga luwas, kay kaliwat naman sa mga Hudiyo. Kilala sabto ni mo mga kaigsunan, kani gihatag ni sa Ginoo for a specific task. Ang pasabot nako, naagyo instruction. Never go without any instruction. Ayaw dadaan ang imuhang pagkabatanon pa katungwa pa kay buot, gasugoon ka, pag yung sugo, dagan din ka, wa pa kakadawat, unsay gisugo. Sobra kakugihan. Unya, layo na kay kagiabot,
time pa, unsa ganito, balik sa agi. Unsa ganito imo ipapalit? Tanawa ra ka, diretso kag dagan. Di ba? Suka nga puwa. Suka nga puwa. Lima ka na. Dagan na ka. Suka nga puwa di ay. Dagan na ka. Wa ni mo kuha ang kwarta. Pag abot ni mo sa tindahan, uy, wa man na ang kwarta. Balik na sa ka. Tana, sobra ka kugihan. So pila ka ways na imo hanggi. Balik-balik. Listen to the instruction before you go. Muna careful mo na kamo pag maminaw mo mensahe, ang imong mga mata bukhag yun na kag ipaningkamutan nagsira siyawa. Ang imong dunggan kuana ang iyahang frequency diri sa atubangan kay ngano man daghan kay mga interference diha sa imong kilid-kilid. Are you listening? Kay kita nabi atay ability bisag unsa pa nakadaghang saba diha pag ang imong mata nakatutok ana nga portion maor gyud na imo gipaminaw. Kay bawta ana oy. O nakaadto mo ka ng tindahan og TV unya lain-laing salida diha pero ang imong gitan-aw maor gyud imo gipaminaw bahalag saba na diha. Asa man ka naka-focus when you come to church? Did you receive the instruction of God? Because if you do, dapat imo nang gitrabaho. Di ba? Wa mo ni amen? Did you receive the instruction of God? Wa gyud ni amen. Kay bawman mo nga asa namang resulta. Na. Di na lang kumungutan nag-asa ng resulta. Kay wa may ni amen. Pero dapat mauna atong pag-ani diri. Unsay reason nga nung nianhita? Tungod maminaw ta. Number 3. Jesus prepared them for the coming persecution. When you serve the Lord, expect that there is persecution. So sa gibuhat ni Jesus, He prepares the apostles for the persecution they will face. Mo na usahay sa atong pagkakristohanon, labi na kanang sa discipleship, huwag yun mo gitarog tudlo. After baptism, i-persecute na, di na mo balik. Di na mo balik. Labi na ang nag-persecute niya, ang nag-provide niya. Ikaw wawa ka na nanghid, nagpabaptize ka ng laing tinuhuan. Dili gani ka muhunog ang diha, di natin katagag allowance. O ka na, mani pa na diri, di na. O di na, mawadam siya allowance. Pero kung imo nang giluto, mga kaigsuunan sa pulong sa Ginoo, kung imo nang gipasabot, ang iyang pagsalig na balhin nimo dito sa Ginoo. Sumingon na siya. Makaingon sa ako nakatunan sa Bible, maka-provide man ng Ginoo. Labaw pa kaysa ma-provide nimo. Mupadayon ko. Pangaigsoon, mainsulto, bahala nagmainsulto, masakitan, pero deep inside him, di gyud siya kakitag sayop nimo. Ang iyang prinsipyo nga gibalik-balik kay lahig tinuuhan, pero deep inside, di gyud siya kahusay sa iyang kasing-kasing nga angayan ba nga wagtangan kaniya og allowance. Kay di gyud na mahusay siya kung nahuna. Gubto na siya sa Ginoo, mga kaigsuonan. Dili ego ang rason. Mo na mahibong na lang ka. Kuan ha? Kanang ay lag panaha, ay panag taga dinhi. Ikaw lang. O di ba gitugta na ka. Madugay wala siya kabantay ni kuyog na siya nimo. Basta sundo nimo Ginoo, pero kuan ka ni agree ka sa iyang paghadlok nimo, pag-persecute, surrender na yung ka. Di ka kitag victory. In Matthew chapter 10, 16 to 20, the Bible says, "Behold, I send you forth as sheep in the midst of" what? Wolves. Ano ha? Unsa na ka kuyaw? Mga karniro ta, nga gihatod ta, gipadala ta didto sa tunga-tunga sa mga lubo. Kay baka, unsay pagkaon sa mga wolves? Ikaw. Karniro. O, di ba? Ang karniro, gisugo sa Ginoo
padulong dito tunga sa mga wolves. I send you forth as sheep in the midst of wolves. Be therefore wise as serpents and harmless as doves. Kasi pasabot, ana? Wise as serpent, but di ka mangaway. Awayon ka, be wise. O saan be wise? Ayaw, sukol ay pangaway. Mao nang debatihon ka, ayaw ka ng sukol, ayaw pakigdebate. Nga naman, gibawal sa Ginoo. Be wise as a serpent. Remember, ang atong tumong is to win them. There is no winning in debating. Wag yun daog diha. We need to win them to the Lord. Kung ato silang debatihon, napildi nato sila sa debate, pero wa na ni surrender. Di ka na masunod nimo. So, be wise as a serpent, but harmless as a dove. 17. But beware of men, for they will deliver you up to the councils, and they will scourge you in their synagogues. Beware of men. Beware of dogs pa lang. Wa naman ka ni diretso. Mas kuyaw ang men. Beware of men. Giandam sila sa Ginoo. Og panalitan itaral gani mo anay mga tao ngadto sa hukmanan, ayaw mo ka-discourage ha. Ako na mong giingnan. Ako na mong giingnan, nagi mangaway ninyo. O tanawa, pila na kabuok nga Kristohanon giaway, wa na ni padayon og simba. Pila kabuok Kristohanon, wa na gitagad sa igsuon, sa iyang parente, mga kaigsuonan, wa na ka, mura na ka ghost. Unya wa na ni padayon kay mas bugat nimo ang imong pamilya kay mayonay ka family-oriented person mangguggo. No? Family gyud ko. Ang kanang church di na ko pwede ipuli sa akong family. Diha ka na sipyat. Diha jud ka na sipyat kay ang imong gisalikway ang iya sa Ginoo. Dapat Ginoo giuna mga igsoon. So, diri ingon siya, pagbantay mo sa mga tao, kay i-persecute yun mo. In verse number 18, and ye shall be brought before governors and kings for my sake, for a testimony against them and the Gentiles. Tanaw ha, careful mo ha. Gidala ka sa governors, gidala ka dito sa kanang mga authorities because of him. Ayaw gamita ang bersikulo nga gidala ka dito sa pulis, gidala ka dito sa korte, tungod kay nakasa ka. Unya mo inay ka, gi-persecute ko, pastor? Nga nang gi-persecute magka? Ako manggong na, nakahimo day kag dautan di ay. Mo na, ayaw ka nang igamit ang bersikulo kay for my name's sake man eh. Sa imong pagpangalagad, kuan ka, gipapulis ka. Kaya nga saba kay kasi kagwali. So gipapulis ka, ay kadlok. Ay kadlok, kay daghang mga pulis na walihan nagpulong sa Ginoo. Hasta sila dito, giwalihan na. O niya, gireklamo ka. O sa may imong reklamo ani niya? Saba kayo, masigwali ang Biblia. Di kong tuwa na. Way labot ang pulis, ana. Pero pasagdi lang mga kaigsunan. As long as dili ikay nakahimo og dautan, bahala nagpasanginlan ka. Ayaw jud og kadlok. Pero giandam sila sa Ginoo. Andamon sa nato atong kaugalingon sa Ginoo at sa mga tao. Andamon nato atong kaugalingon sa mga tao nga maoy mopasipa nato. Amen? In verse number 19. But when they deliver you up, tanawa sa ibuhaton, kalma. Kalma. Ayaw dayon og hysterical. But when they deliver you up, take no thought how or what ye shall speak. For it shall be given you
in that same hour what ye shall speak. So ayaw kabalak unsay mo isulti. Verse 20, for it is not ye that speak, but the Spirit of your Father which speaketh in you. Ayaw kabalak ka. Muna di na maayo mga igsoon nga patudloon ka, mura kang magkraming. So, niya ako itudlo, niya ako itudlo. Wag tang natanan. But if you are going to relax, and you let the Holy Spirit flow all those lessons that you have studied, mo-flow ra gyud na tanan. Mo-flow ra gyud na tanan. And when you preach the Word of God, mga kaigsunan, mo-flow ra gyud na tanan. Ang Holy Spirit try mo remind nimo, ang Holy Spirit try mo pahibaw nimo, pero kinahanglan magtuon pud ka Ayaw pagtuon sa dihang naa na ka sa punto nga motudlo na ka. Mawa ginatanan. Magkraming ka. Muungot ang imong utok. Dili na mo kuan, dili na mo tuyok, mga kaigsunan. So, kaning Holy Spirit applicable sa ninato karon. Mao na nga kita kung mutudlo ta, ikalma imong kaugalingon salig sa Ginoo kay kaning kahadlok mga igsoon pag salikway man ni sa kanang sa Ginoo ba kay if you choose fear, wa na imong faith unya faith man mao makapalihok sa gahom sa Ginoo. Tanawa John 14:26. Mutipas na gamay. John 14:26. Tanawa usay use Bible, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name. Usay use Bible. He shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. Unsay giuna niya? Ang pag-remind, ang pag-help nga ma-remember nimo ang iyang pulong or ang pag-teach? Unsay iyang ipahinumdom kung di ka magpa-teach? So, unsa ang pagkagpahinumdom, wa jud kay nahibaw-an. Nga gihapon ka. So, muna kita, para malid ta sa Holy Spirit, study. Let the Holy Spirit teach you. So that is when time comes na ikaw na'y nag-teach, di na ka magkraming mga kaigsunan. Wala na'y kamot mo kurog, lalimag ka na magwali ka na the Bible says you need to have a podium. Relax. Let the Holy Spirit take the move. Kay mao nag-iingon sa pulong sa Ginoo, as long as you are prepared, as long as you have the knowledge, as long as you are the student of the Word, when you preach, mga kaigsunan, it will be the Holy Spirit that will let the Word of God flow. Mao nadigyud ka angay madlok. Ayaw jug tuguti mga kaigsunan mapildi ka sa kadlok. Mao na usa nga makapahadlok na to dita definite sa atong nakatunan. Dili ta sure kung matudlo ba nato. Wala ato sana ang preparation. Pero ang nakanindot kitabangan ta sa pag-prepare because the Holy Spirit will teach before He will remind you. Bring all things to your remembrance. Kano sa mana? Sa diyan nanudlo na ka. Unsa may yang i-bring sa imong remembrance? Whatsoever I have said unto you. Oh, so hindi ka pasulti, mao na. So nag-wonder pa ka nga, hindi ka ka-share. Di man ka pasulti. Balik ta, Matthew 10:21-25. Verse 21. And the brother shall deliver up the brother to death. Tanawa nag-unsa na nga klase persecution mga igsoon. Awayon ka sa imong igsoon. And the father, the child, and the children shall rise up against their parents and cause them to be put to death. Tanawa, mag-away tungod sa religion. Mag-away tungod sa imuhang kuan nga nagtuo sila, nagbalhin kag religion, bisag wa. Di man ni religion na to ah. This is faith of Jesus.
Nga atong naangkon mga kaigsunan, the right church, wala ta ni balhin og religion. Nihawa ta sa religion. Kanya nihawa ta religion, balhin ta lay religion gyapon. Man-made. Di man ni man-made. Hinimo ni sa Ginoo mga kaigsunan. Og ato lang ning gisunod. Mao na nga naagi may tabo kagubot sa panimalay. In verse number 22, and ye shall be hated of all men for my name's sake, but he that endureth to the end shall be saved. O tana, bantay mo na. Kaya niyon diha, o tanawa. Hantod lagi ma-endure na to, hantod katapusan, diha pata maluwas, dili enough ang pagtuo. O, maana dahil singgit pa. Tayo pa, waka kasabot, unsa na, asa ang end dapit diha. Remember ha, gisugo sila sa atong Ginoong Hesukristo, wala pa nagpalansan si Kristo ani. Chapter 10 pa ni. So wala pa ni. Ingon si Christ ang makalahutay sa pagwali sa kingdom of heaven. Maluwas. Ngano man? Kung mulugak ka sa imong pagpagalagad kay gikapoy na ka sa persecution, di ka maluwas. Di ka maluwas. Gawas na lang. Kung wa pa ka namatay, unya, naghatag na si Kristo sa iyang kinabuhi dito sa cross, nidawat ka, maluwas. Pero mga kaigsunan, ang ingon sa Ginoo, ayaw jud mog lugak, ayaw mog hunong sa pagtuman sa akong gisugo ninyo, hantod sa katapusan. O sa man katapusan? Katapusan sa higayon, mga kaigsunan, sa iyang pagpalansang sa cross. Ayaw hulong until ihatag na nako ang akong kinabuhi. That is the end that Jesus is talking about. Dili ni end of the world. Hantod sa katapusan nga ako nang hunongon ang law. Hantod sa katapusan sa law. Maluwas ka. Amen? Kay kumuhunog ka ni, pareha ni Judas. Wa man kapadayon si Judas. Wa siya kahuwat ba? Nga, bisag iyang gibitray si Christ, unya, wa siya naghikog. No, nahuman naman unta niya iyahang tulumanon. No, gigamit siya para ibaligya si Christ. Kay giingon na gutudan, that will betray him. Wala pa na itabuha, pero gisulti na sa Bible, siya gimubitray. Pero wa man gisuwat diha, and he will hang himself. Iya tong desisyon nga maghikog siya. Ang gusto paggamit sa Ginoo niya, nga ibaligya niya si Kristo. Kay mao'y gisulti sa Bible. Iya manggipunan. Naghikog man siya, wa siya kahuwat. Kung wa pa lang to siya naghikog, makadawat to siya sa kapasayloan. Makadawat siya sa kaluwasan. Wala man. So wala siya. Wa siya ka-endure until the end. Ano nakasabot mo? Basig inyo po natanawon ba? Naglibog taan nida kay ang kaluwasan di ay maka-endure yun ta to the end. Sa Old Testament way ni sa salvation. Dili ni sa grace. Buhi pa si Christ ani mga kaigsuonan. Mo na ayaw jud mo og kanang hunong sa inyong pagtuo niya namatay mo. Samtang nihunong mo sa iyong pagtuo sama ni Judas, wa na'y kaluwasan. Endure until the end. O niya karon ato pa ning i-apply, nga human naman ang end ani. Once you are saved, you are always saved. Mga igsoon, mo na imog tuo anang libog-libugon ka. O tanawa ang bersikulo, maayo ra ba kaya na sila magitag bersikulo nga mulaban sa ilang sayop nga baruganan. Amen? Verse 23, but when they persecute you in this city, flee ye into another. For verily I say unto you, ye shall not have gone over the cities of Israel till the Son of Man become. Kinanglan, hala, paspas mo, ay mong ungot anang, di mo tuo, hala, diritso. 24, the disciple is not above his master, nor the servant above his Lord. So kung i-persecute mo, ayaw mo og kanang kaguol kay ngano man siya gani nga Lord gi-persecute, ikaw pa nga servant ra.
Basta ang importante, gi-persecute ka because of your Lord. Alright? 25 and last. It is enough for the disciple that he be as his master and the servant as his Lord. If they have called the master of the house Beelzebub, how much more shall they call them of his household? Kung gipasangin lang si Christ nga devil, how much more ikaw? Mo na kung si Kristo wala tuhoy sa iyang kaliwat, how much more ikaw? Unsa man intay pagpabadlong nga nakita nila kang Christ. Ikaw, unsa man pagpabadlong nakita niya nimo sa anang inyong kaliwat? Unya magpakuan-kuan day ka nga, I am a changed person. Tuhui ko ninyo. Nausab na ko. Baday. Unya sa diyang wa ka gipaminaw. Naglagot ka, nangaway na sa ka, wa ka nausab. Diba? Kaya makalagot, raman hindi ta paminaw, hindi ta tuhuan, ba kay bawtan tinuod ni. Are you listening? Mao na i-persecute yung ka. So dawatan na lang ang kamatuuran. Gi-prepare na tas Ginoo for the coming persecution, ayaw na dihag pagkahiro, mga igsoon. Kay di yun na nimo pwede ma-erase. In the service of the Lord, there must be persecution. Kaya ba mo nga anong kinahanglan naging persecution? So that we can reign with Him. Inigabot sa panahon, we will reign with Him. Now, saan man na pag-reign with Christ if there is no persecution? Nga mao man na sulti sa Bible. If you suffer with Him today, you will reign with Him. Wa ka di suffer. Dili suffer ani kanang di ta mukaon mag-suffer ta kay. Imo mo tuyo-tuyoon. Kaya nag-persecute ka ba? Amen? So, let it happen. Ang importante, naakadiha sa Ginoo. Okay? Natin nakatunan ani? Instruction ni mga kaigsunan, pero ayog tumana tanan nga, mangayog kag masakiton, kay naadit tay gahom ani? Apostoles ka? What ay labot, ana? Pero na mga instruction din mga kaigsunan that we could apply sa atong kinabuhi. So I hope nga inyo tong gi-separate, inyo tong gi-take note, unsay angay nimong ma-apply sa imong kinabuhi. Amen? No? Kanang igabot sa persecution, musukol ba ka o dili, unsa may inyohang buhaton? Ha? Sa buhaton, musukol o di? Dili. Kay ang instruction, harmless as a dove. No? So, harmless as a dove, pero likaye ang iti. Bantay mo'g makaiti ko. Kay, mangiti yun ba ng dove? No? Pasailoag makaiti ko. Ay lang jud ko ninyong palabii. Kay makaiti biya ng dove. Na limitation. Gilabi kay mo jung gistudyuhan ang dove ba? Nabiya to gingon nga makakuan kuno na, makalipros. Ang kanang iti sa dove. Bantay mo. Ay lang jud ko ninyong pugsa kay na. Labaya ni akong iti. Pero kung kuan lang, kanang dove lang ba nga? As a dove lang, walay iti-iti diha. Wala Pakpakan na magyana mo, doon na mga kaigsunan. Harmless gyud siya. In fact, mao siya symbol nga gigamit sa Holy Spirit. Symbol sa Holy Spirit. So, I hope nga ato ning nakatunan o ato ning i-keep gyud sa atong kasing-kasing mga igsoon. This is very important for us to remember. We have the Holy Spirit within. When it's time to preach, rely on the power of the Holy Spirit. Okay? So I hope nga naatay mabaon unya inig uli. Let's bow our head, let's close our eyes, let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for the message this afternoon. I pray that you will bless, oh God, each and every one. And I pray that in this invitation, Lord,
May you please allow them to come, O God, and to communicate with you. If they have that desire in their heart to serve you, O Lord, which is very important for us to consider, I pray that you will bless them, O God, as they pray, to give their life to you, O Lord, nga ikaw ra gyud ang mogamit nila. Salamat kay Lord sa mga opportunities nga imong gihatag namo, sa mga tools nga pwede namong magamit sa pagpangalagad. And I pray, dear God, that you will bless all the resources that we have, that we can use, O God, to reach out people, nga dili mi ma-diverted sa among utok, Lord. Nga dapat ang amo ang main purpose is to win the lost. And I know that you will be the one to take care of our income. So please, allow each and every one, O God, ang importante gyud nga masurrender namo among kaugalingon nimo. Thank you so much once again, and let this invitation give glory and honor to your name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.